Praise God, glory to God. Muli po isang mapagpala umaga po ang bati ng family, fellowship na ito sa inyong lahat na nakasusumpong sa gawain ito, sa umaga pong ito. Sumainyo nawa ang kapayapaan at ang biyaya ng Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Hallelujah, glory to God. So sa umaga po ito, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita at ang ating po pag-aaralan ay tunghayan po natin yung sulat ni Pablo sa mga kay Timoteo in 2 Timothy chapter 2 verse 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ito po ang pagkakasabi. Ngunit Timoteo, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwala magturo naman sa iba. Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. Hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi siya sumunod sa mga tuntunin. Ang magsasakang nagpapagal ay may karapatan sa unang bahagi ng ani. Dili-dilihin mong mabuti ang sinabi ko sa iyo at ipaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Alalahanin mo sa Jesucristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko. Ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos sa tulad na isang salarin, ngunit hindi may gagapos ang salita ng Diyos. Pinagtiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus at walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapapanaligan. Kapag tayo namatay nakalakip sa Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay nagtiis sa hirap sa mundong ito, maghahawi naman tayo kapiling ng ating Kristo kapag siya itinakwil sa harapan ng mga tao. Pagdating ng takdang araw ay tatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin sapagkat ang kanya ay hindi niya itatakwil. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Glory to God. Now, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay pamagatan natin na A Loyal Soldier of Jesus Christ. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Pwede na kayong umupo. Handa na ba kayong makinig? Now, kung mapapansin po natin na si Pablo po ay marami siyang mga isinulat sa mga mananampalataya. Pag ating pong babasahin itong Biblia, magsisimula ka po doon sa Roma, sa Corinto, sa Epeso, sa Pilipo, sa Colosas, Thessalonica. Ito po yung mga lugar na kung saan ay sinulatan ni Pablo nung kanyang panahon na siya hiwalay na tawagin ng Diyos. Subalit yung sulat niya dito sa ating binasa ay kakaiba sapagkat ito po ay tumatalakay sa isang tao na kanyang anak sa pananampalataya. Now, kung papansin po natin, yung mga sulat po ni Pablo noon ay doon sa mga mananampalataya sa mga lugar-lugar na tinawag ng Diyos. Subalit dito sa sulat ni Timoteo, ito po ay tumutukoy para kay Timoteo na anak ni Pablo saan? Sa pananampalataya. Tandaan ninyo ha, si Pablo po ay walang anak na mababanggit dito sa Biblia na yung tinatawag biological na anak. Pero si Pablo ay may anak siya sa pananampalataya sa katauhan ni Timoteo. At ni Tito, si Tito anak din niya sa pananampalataya. Si Pilemon ay anak niya.
nakawang manggagawa ng Diyos na tinawag ng Panginoon. At mabaling masasabi din natin na kung tayo nananampalataya sa Diyos, mga kapatid, ay masasabi natin tayo ay bunga din at anak ni Pablo sa pananampalataya. Palakpan natin ng malakas ang Diyos. Saan po natin mababasa yung kung sino si Timoteo? Pag binasa po natin yung Gawa, chapter 16, verse 1 and 3. Basahin nga po natin yan. Gawa, chapter 16, verse 1 and 3. Ano sabi doon? Nagpunta rin si Pablo sa Derbe at Listra, at may isang alagad doon na ang pangalan ay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Judya, at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kaniyang ama. Ayan. Si Timoteo ay nasumpungan ni Pablo sa Derbe. Sa Listra, ang may isang alagad doon na nagangalang Timoteo, anak na isang mananampalatayang si Judea, diba? At isang Griego. Pinatunayan ng mga alagad sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Ayan. Hindi ka pwede kasi nung panahon yun na makisama sa mga Israelita na tinutuwing na tuli. Tanda ng kanilang panlabas na tawag dito na pangako sa Diyos. Yung pagtutuli. Diba kaya tinuli siya sapagkat Griego siya. Pag sinabing Griego, hintil. Hindi kabilang sa bayan ng Israel. Naintindihan ba ninyo? Kaya, nung isama siya ni Pablo, tinuli siya bilang lingkod ng Diyos sa panlabas na kaanyuan. Ang sabi po doon, si Timoteo ay anak ni Pablo sa pananampalataya. Sa ating binasa, ang sabi po doon, ni Pablo kay Timoteo, ngunit Timoteo, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Hesus Kristo. Ito po ang sabi ni Pablo. Now, bakit sinabi ni Pablo ang mga bagay na yun kay Timoteo? Sapagkat bilang kawal ng Diyos o tagapaglingkod sa Diyos, maraming daraan ng mga pagsubok si Pablo sa kanyang buhay, pananampalataya. At ito din po inuulit sa atin ngayon. Lagi may paalaala ang Diyos na magpakatatag tayo, hindi sa tulong ng ating kamunong at kaalaman, hindi sa tulong ng sarili nating lakas, kundi magpakatatag tayo sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Diba? Nakasabi po doon, paano ba tayong magiging isang mabuting kawal ng Diyos? Pag sinabing kawal ng Diyos, ano ba yung pumapasok sa isip ninyo pag sinabing kawal ng Diyos? Tagabantay. Ano pa? Sundalo. Diba? Sundalo ng Diyos. Diba? Pag ating po pag-aaralan ng pagiging sundalo, hindi ka po pwedeng maging sundalo kung ikay mahina ang pangangatawan. Kinakailangan pag nagsundalo ka, medyo matikas ang dating mo at malakas ka. Sapagkat bago ka maging sundalo o kawal, ikaw ay papailalim sa mabibigat na ensayo o training. Ititrain ka ng mabibigat na pag-train upang sa ganon, pagdating mo na ikay maging sundalo na o kawal ka na, hindi ka babagal-bagal, hindi ka papatay-patay sapagkat ikaw ay mayroong training sa ganong estado ng buhay mo. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo ba? Now, ang sabi doon, ang nabinig mo sa akin, sama pa ng maraming saksi, turo mo sa mga tao mapagkakatiwalaang, magturo naman sa iba. Ito sabi ni Pablo kay Timoteo. Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ano ba ang papasok sa isip natin pag sinabing magpakasakit ka? Magpakasakit.
Ano ba ibang term na magpakasakit? Magtiis. Ay, hindi. Ito yan, pag siya magpakasakit ka, magsakripisyo ka. Magalay ka ng panahon. Magalay ka ng iyong pagkakataon. Ano pa? Magpakasakit. Magtiis. Di ba? Kasama yan. Ang sabi na magpakasakit at katulad na isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang sabi doon, ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Ano ibig sabihin ni Pablo doon? Kapag ikay sundalo, hindi ka dapat nakikialam sa mga bagay na hindi, tawag dito, related doon sa pagiging iyong kawal. Halimbawa, ikaw ay sundalo. Ang mahal mo sa buhay ay, tawag dito ay, nagkaroon ng problema. Hindi ka basta-basta manghihimasok doon. Lalo na kung hindi mo alam ang punot dulo ng mga problema. Dahil isipin ng mga tao, kung mo ba ikay kawal, may kamapatan ka ng gawin ito. Yan, yung mga ganon, di ba? Hindi ka dapat manghihimasok sa mga bagay na hindi mo dapat panghimasukan. Halimbawa, katulad na isang may problema sa isang pamilya, hindi ka dapat basta-basta makikialam doon. Hindi mo basta-basta gagamitin yung iyong authority o yung ibinigay sa iyong kapangyarihan para panghimasukan mo ang isang pamilya na nag-aaway. Hindi ka dapat makialam doon. Lalo na kung away mag-asawa, hindi ka dapat nakikialam doon. Maliban na lamang na yung nag-aaway na yun, lumapit sa iyo at humingi sa iyo ng counseling. Saka ka lamang ibibigay mo yung kaunti mong natutunan kung ikaw ay maalam sa salita ng Diyos. Tama ba? Huwag kang manghimasok. Huwag natin panghimasukan. Huwag natin pangungunahan. Sabi mo na, kawal. Kawal. Pag sinabing kawal, sundalo. Bakit ang sundalo ay pinailalim sa matinding training? Upang pagdating ng pagkakataong ikaw ay nasa sitwasyon, nasa kagipitan, kaya mong malampasan ang mga bagay na yon. Mahirap maging sundalo, mahirap maging kawal. Ay ikaw nga lamang Boy Scout lang Mahirap na Sa bagay kayo mga anak, hindi kayo nakaranas ng Girl Scout na yung mahihirap na di ba? Naranasan lamang ninyo, matulog sa school, magluto na kung ano-ano lang, di ba? Nung kami Boy Scout, pagka kami tawag dito, may games na, meron kaming malalaking lubid. May mga malalaki kaming bag. Doon sa aming bag na yon, meron doon lahat, kompleto. Meron doon lutuan. May pagkain doon, dala mo yon. Tapos yung malaking lubid, isasangit mo yun sa malaking puno. Aakit ka doon kasama yung iyong bag. Kinakailangan makaakit ka doon. Meron nga ako doon, kaming kalaban, isang grupo. Yung leader niya, umakyat. Umakyat siya. Dala niya kawali, kaldero, nakasabit doon sa kanyang pak. Nung malapit na siya doon sa sanga, kinapos siya ng hawak. Humugos siya ngayon pababa. Ospital ang inabot. Tanggal. Pati yung hawakan ng kawali. Pagtama doon sa lupa. Mahirap. Boy Scout pala yan Lalo na kung sundalo ka. Ite-train ka ng mahihirap. Patatawidin ka sa lubid na kunwari tatawid ka doon sa baha. Nakabitin ka doon. Aakit ka sa bundok. Pagagapanin ka. Kahit sa maruming bagay, pagagapanin ka. Patatakbuhin ka sa batuhan. Patatalunin ka kung saan-saan, lalo na kung kukunin mo. Kung ikaw ay Air Force, mula doon sa helicopter, tatalong ka doon sa baba. Kasama ng parachute mo. Parachute. Ay paano kung hindi mo kayo parachute mo, nalito ka, di patay kang bata ka.
Di ba? Kinakailangan pagkawal ka, malakas ang loob mo. Ha? Hindi lang malakas ang loob mo, pagkawal ka, disiplinado ka. Sabi mo, disiplinado. Disiplinado. Napakahalaga ng pagiging disiplinado. Ang sabi doon ni Pablo, sa halip dapat niya sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. Hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi siya sumunod sa mga tuntunin. Kapag ikaw ay manlalaro, may tinatawag yan na rules and regulation. Ano ba sa Tagalog yan, anak? Batas. Alituntunin. May batas yun. Halimbawa, sa boxing, pagka ito'y boksingero, hindi mo dapat suntukin yung kalaban mo sa ulo dito, sa likod ng ulo. Hindi pwede dito, hanggang baywang lang, below the belt. Pagka dito mo sinuntok ang kalaban mo at saka dito, madidisqualified ka. Below the belt na yun. Wala yung sa rules and regulation. Kapag natumba na yung kalaban mo, hindi mo na pwede siya suntukin. Pag ginawa mo mga bagay na yung rules and regulation yon, lumabag ka, madidisqualified ka, hindi ka magtatagumpay. Bawat games o bawat play, may tinatawag na rules and regulation. Kinakailangan sumunod ka doon. Kahit na sabihin mo, ikaw ay naanggabyado na, halimbawa sa boxing, kahit na ikaw ay naanggabyado na, at lagi kang tinatama, hindi ka makatama, kinakailangan, tumigil ka na lang siguro. Kisa mandaya ka. Diba? Mabuti na tumigil kisa mandaya ka. Baka humanga pa sa'yo ang manunood. Ganon din po sa ating pananampalataya. Ang sabi doon, kahit anong galing mo, kahit anong lakas mo, kahit anong talino meron ka, kung hindi ka susunod sa salita ng Diyos, ay walang kwenta ang ating buhay. Kaya sabi doon, hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi niya sumunod sa mga tuntunin. Bakit yung magagaling at malalakas na boksingero, mayroon pa silang coach? Bakit yung basketball, may coach pa sila? Bakit yung mga track and field, may tinatawag pa silang coach? Coach. Di ba? Bakit may ganun sila? Huwag mo sabihin na, halimbawa, yung tao, ang tagal na nagbuboksing, alam na niya lahat yung galawan, alam na niya yung dapat yung gawin. Bakit mayroon pa siyang mga ganun? Mga coach pa din. May kumukuha pa sila ng magagaling na coach. Di ba? Kasi doon nakasalalay ang tagumpay na isang manlalaro. Halimbawa, sa track and field. Sa track and field, meron niyang tinatawag na base bago ka tumakbo. Base. Pag sinabi nung hilima kayo doon. Pag sinabi nung magpapaputok ng gun, sasabi nung, ready, on your mark, aapa ka doon sa Di ba? Pag sinabi, get set, pag tumakbo ka na agad, pwede ka ma-disqualified. Huwag ka munang tatakbo pag hindi pa naputok yung baril. Pag sinabi, ready on your march, sasabihan kayo nun Meron naman na kasi, nung ako'y players kasi ng track and field, ganito yan. Pag pinahanay kami doon, sa base na yon, sasabihin trials. Pag sinabing trials, aapa ka doon sa base na yon. Sasabihin, go! Tatakbo ka, kaunti lang. Tapos pag kahit nag-base ka ulit doon, bumalik ka sa base na yon, kinakailangan ay ready ka na. Sasabihin nung nagsasalita, final, ready, get set. Pagputok na sa kakatatakbo. Kung hindi ka susunod doon, madidisqualified ka, hindi ka magtatagumpay, kahit anong galing mo, kahit anong bilis mo. Kaya may mga ganun. May rules and regulation. Ganun din sa ating pananampalataya. Yan yung tulad ni Pablo. Sa ating pananampalataya, kinakailangan tayo sumunod sa
rules and regulation. Ano yun? Yung salita ng Diyos, kinakailangan, alam mo yung totoo, alam mo yung bawal, alam mo yung hindi totoo, at alam mo yung katotohanan. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Kaya napakaganda nga na sinabi niya dun eh. Kaya sabi ko kay mama noon, di ba sabi ko sa kanya, hindi ba kayo nasasawa ng lakad na lang? Kinakailangan naman mag-jogging kayo. Nung makita ko ang mama mo nagja-jogging siya, lahat ng kanyang paa ay nakaapak sa siminto habang nagja-jogging. Sabi ko hindi ganyan. Kinakailangan nakaangat ang sakong. Yung unahan lang paa ang iyong babagsak. O, diba? Pagka kasi bagsak lahat yung paa mo sa siminto habang tumatakbo ka, kayog na kayog ang katawan mo, pagod na pagod ka. Subalit kapag itong unahan lamang ng paa mo ang dyan, ang gaan pa ng pakiwanda mo habang tumatak. Ginagawa mo pa ba yan? Palakpakan natin ng malakas ng Diyos. Diba? Ganon din po sa akin po ginagawa, sa akin pagbibisikleta. Pag ako nagbibisikleta, focus lang, focus. Manubila, ang gumagalaw lang, binti lang. Hindi kasama ang katawan. Maliban na lamang kung mabibigat na ahon, kinakailangan tumayo ka. Kinakailangan binti lang. Papabuo yung lakas mo, bumababa sa binti mo. Papamalakas ka. May kanya-kanyang teknik yan. Sa pagsunod din po sa salita ng Diyos, tinuturuan tayo ni Pablo na kinakailangan para masunod natin yung kalooban ng Diyos, kinakailangan tayo ay mayroong tinatawag natin rules and regulation. Alamin natin yung dapat sundin at alamin natin yung hindi dapat sundin. Kung hindi ganun ang ating gagawin, hindi tayo magtatagumpay. Baka kaunting pagsubok lamang, dapa na tayo, ayaw na natin bumangon. Pero kung naiintindihan mo na, pakikinanampalataya sa Diyos, maraming pagsubok na unawaan mo yan, may isip mo na lamang na ang mga bagay na yan ay bahagi ng pagkakatawag sa atin ng Diyos at pagkakapili at pagkakahirang sa atin ng Diyos. Yung mga problema at pagsubok, yan pa nga nagpapatatag sa ating pananampalataya. Kaya nga sabi ni Pablo dun maging mabuting kawal kayo ni Kristo Jesus. Kawal. Sabi mo nga, kawal. Kawal. Pag sinabing kawal, kalimitan pagkawal ka, dapat ikaw ay disiplinado. Ano ba sabi ni Lucas dun sa chapter 3 verse 14 ng Lucas? Tinanong din siya ng mga kawal, at kami, ano naman ang gagawin namin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Nasiyahan kayo sa inyong sahod. Sagot niya. Ayan. Nung si Juan Bautista po ay nangangaral, may lumapit sa kanilang mga tao. At nung may lumapit sa kanilang mga tao, na nagtanong, may isang kawal doon na sabi, tinanong din siya ng mga kawal. At kami, ano naman ang gagawin namin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamagitan ng pamimilit o pagpapabatang ng di totoo. Masiyang kayo sa inyong sahod. Sagot niya. Natatandaan ko nung ako'y bata pa, lagi may mga pumupunta sa aming mga pulis. Kaya naging ninong ko nung bata ako, pulis. Pero yung mga kasama ng mga ninong ko, magtataka ka, laging gusto yung nangihingi sila. Kaya pala yun pag-aalis doon sa amin, ganyan ang kalaki, may bit-bit ng manok, may bit-bit na saging, may bit-bit ng kung ano-ano. Diba? Ngayon bawal na yun. Bawal ka, pag ikialagad ng batas, bawal ka nang manghingi. Puto nga aabutin mo, matatanggal ka sa serbisyo pag nahuli ka. Ito na yung katuparan ng mga sinasabi ng Biblia tungkol sa kawal. Pagkakawal ka, huwag mo sasamantalahin ng pagkakataon. Di ba? Maraming maraming gagawa ngayon na gusto para ikaw ay mapadali ang mga transaksyon, kinakailangan maglagay ka. Bawal yun sa batas. Kaya nga sabi dito, pagkawal ka, ang sabi doon, tinanong din siya ng mga kawal,
At kami, ano naman ang aming gagawin? Sabi ng mga kawal. Ito ang sagot, huwag kayong manghihingi kanino man sa pamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo, masiyang kayo sa inyong sahod, sagot niya. Kaya hanggat maaari, kung ikaw ay may mga nilalakad na transaksyon, huwag kang maglalagay. Dahil pag naglagay ka, kasalanan mo din yon. Kaya nakagagawa sila ng kasalanan bilang isang kawal o kawani ng isang tawag dito, ng isang tanggapan, baka maging sanhi ka ng pagkakasala. Kaya sila na tawag dito, nabubuyo. Na gawin na hindi dapat gawin. Kasi dahil din sa kanilang kapwa. Dahil kung walang maglalagay, hindi sila matutokso. Tama ba? Kaya sila natutokso, kasi may nagbibigay. Ay bawal yun. Kaya nga sabi ko kay mama nung panahon na ang kuya mo isang beses hindi pumasa doon sa LTO. Ang billing ko, huwag na huwag maglalagay. Kinakailangan ay pag-aralan niyang mabuti ang rules and regulation patungkol sa pagdadrive sapagkat nakataya ang buhay niya at ang buhay ng kanyang kapwa. Ano nangyari na ikalawang kuha ng kuya mo? Napakabuti ng Diyos. Pumasa ang kuya mo. Lampas-lampas pa sa percent na kinakailangan. Palakpakan na malakas. Minsan may pagkakataon sa ating buhay, na hindi ipinahintulot agad-agad ang gusto natin. Pero tandaan po natin, kapag nasabi doon, bilang kawal, hindi dapat tayo namimilit, hindi dapat tayo nanghihingi sa ating kapwa ng pabasta-basta. Kung pwede pa nga lang, tayo ang magbigay kung may maibibigay tayo. Now, ang sabi po doon ni Pablo, paano tayo magiging mabuting kawal ng Diyos? Kung ikaw ay sundalo, ano ba ang tungkulin na isang sundalo? Kawal. Tagapag-ayos ng mga Tagapag-ayos ang gusot. Ito ang tungkulin mo. Hindi makikigusot ka. Di ba? May mga tao na kung mga nasa ukot yung mga mahal sa buhay niya, makikisali pa siya. Hindi dapat gano'n. Dapat nga mamagitan ka Dapat nga pagkasunduin mo Ikaw yung tinatawag ang magiging mediator. Tagapamagitan ng mga nag-aaway. Ito yung mabuting kawal. Hindi lamang yun. Kung ano yung itinalaga sa yung bantayan mo, babantayan mo yun. Hindi bantay sa lakay. Diba? Tingnan mo yung kawal ng mga presidente, yung PSG. Alam ninyo meaning ng PSG? Hindi. PSG. Presidential. Security Group. Ano ba naman kayo? Para hindi kayo nanonood ng telebisyon. Di ba? Alam ninyo, pag ikaw ay PSG, ikaw ay alalay ka ng presidente, hindi mo palalapitin ang sino man basta-basta sa presidente. Baka kung anong gawin doon sa iyong binabantayan. Buhay mo nakataya, itataya mo ang buhay para sa iyong binabantayan. Yun ang pagiging kawal. Halimbawa, ikaw sundalo ka. Tagapagtanggol ka ng bayang ito. Hindi ka tagasira ng bayang ito. Tama ba? Kaya nga sabi dun, ang mabuting kawal ay sa Kristo. Kapag, i-example ko lamang, pagka ito'y sundalo ng pamahalaan, hindi ka tagasira ng bayang ito, kundi ikaw ay tagapagtanggol ng bayang ito patungo sa kabutihan. Hindi yung sundalo ka, nagme-rebuild ka, sundalo ka. Sweldoan ka ng pamahalaan, tapos ngayon nagre-rebuild ka. Kung may problema ka, dapat lumapit ka doon sa mas nakatataas. Doon ka. Hindi tinutunguhan mo yung mga kasama, mga tao mo na lumaban sa gobyerno.
Di ba? Kinakailangan ikaw ay tagapagtanggol. Kinakailangan tagapamagitan, tagapag-ayos ng mga gusot. Ipaglalaban mo hanggang kamatayan na yung sinumpaan tungkulin. Kaya pagka ikaw ay sundalo, alam mo ba katapat itong buhay mo, kahit buhay mo, iaalay mo. Ganon din ang sinasabi ni Pablo bilang isang kawal ng Diyos. Iaalay mo ang buhay mo, hindi ko kani-kanino, kundi para sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Ito yung mabuting kawal ng Diyos. Hindi mo iiwan si Kristo kahit anong mangyari. Kaya mahanga din ako dyan kay Brother Eli Soriano. Mahanga din ako sa kanya. Talagang hindi na siya nag-asawa. Nialay niya lahat yung kanyang buhay para sa Diyos. Madami din ako natutunan sa kanya. Hindi ko yung maikakaila. Buhat nang umalis ako sa gawain ng Elised ay talagang madami ako natutunan. Sa pakikinig ko sa kanya, lumago din yung aking, hindi ko natutunan sa aking pinanggalingan. Salamat sa kanya. Siguro napakalaking gantimpala din niya sa harapan ng Diyos. Di ba? Di ba nakakatats yung buhay niya? Ang dami ding ano. Di ba? Habang pinapanood ko sa kagabi sa laptop, parang ayaw ko na makatulog. Pero may pagkakataon, pag ganyan ako, parang bang gusto ko pa manood, pero gusto na matulog ng aking physical. Di ba? Na, minsan parang napapaganyan ako, na gusto pang manood ng aking espiritu, makinig sa mga doon sa akin napapanood. Pero yung aking para sumusuko na yung physical ko dahil sa maghapon nga kami pagod ng kuya mo. Kaya alas 12, medyo na yata ako nakatulog eh. Umiga, di ba? Pero tinapos ko muna ito yung ating kagabi. Kawal. Paano tayo magiging mabuting kawal? Pag ito'y mabuting kawal, hindi ka bantay sa lakay. Dapat ikaw ay buhay mo, iaalay mo para sa iyong amo. Ay namang amo mo, pag pinagpapala, kasama ka din naman eh. Di ba? Subukan mo na maging alalay ka ng isang mayaman. Di ba? Pag napakabuti ng iyong amo talagang yung pa ang mag-aabot sa iyo ng pagkain. Di ba? Kaya pagka ikay kawal, ang sabi doon, bantayan mo siya, bantayan mo yung tupadin mo yung kanyang tungkol, yung tungkulin mo para sa kanya. Di ba? Gaya nga ng mga PSG, talaga, tingnan mo, hindi pa uso ang bakuna ng COVID sa Pilipinas, nakapagpapalong. Di ba? Ganon katindi ang pagmamalasakit ng isang kawal. Handa niyang ipaglaban ang kanyang isinumpaan na kanyang sinumpaan sa kanyang buhay kahit kapalitan ang kanyang buhay. Now, ang sabi doon, ano ang mga responsibilidad ng isang kawal? Una, gawin ang kanyang tungkulin bilang kawal. Ano ba ang isinumpaan mo sa pagiging kawal? Kinakailangan kayo maging tapat, maging disiplinado ka. Maging mapagtimpi ka. Ganon din ang sinasabi ni Pablo sa mananampalataya. Pagkikikawan ng Diyos, dapat ikay disiplinado. Anong didisiplinahin mo sa iyong sarili? Ano? Ang iyong bibig. Ang ating bibig. Kasi minsan, dito nag-uumpisa ang away sa bibig. Tama ba? Hello? Kasi, minsan pag nakapagsalita ng pangit yung gaganti ka ngayon ng pangit na salita din hanggang sa mag-away kayo. Di ba? Pero kung awal ka ng Diyos, dapat ito madisiplina. Bibig natin. Dito tayo nakakakuha ng kaaway Di ba? Subukan mo yung isang tao na kahit na sabihin mo magagalitin. Hayaan mo siya magtatalak, huwag mong pansinin. Kahit minumura ka, hindi mo siya makakaaway, kahit awayin ka. Hayaan mo lang. Pero kung gumanti ka, sigurado may kaaway ka.
Di ba? Nung bata pa kami, tatandaan ko yan, kami tatlo magkakapatid na lalaki, yung mga tito mo. Ang isa loko-loko dyan, yung tito-uti mo. Pagka kung anong sabihin sa iyo, pag pinatulan mo yun, talaga mag-aaway kayo. Ito namang yung isa kong kuya, yun naman ang tao doon, Marianong Garapon. Pag sinabihan mo Marianong Garapon yun, lagot ka doon. Sasapukin ka din nun. Kaya kawawa yung bunso eh. Yung bunso kawawa. Diba? Minsan nababatok-batukan, hindi makabatok yung bunso kasi malaki eh. Kaya ang ginagawa ko noon, dahil nga puro lalaki kami, pag kinukulit ako ng malalaking yun, sinusumbong ko na yun. Di mo, sabi ko nga sa inyo, habang kumakain kami sa lamisa, sasabihin, oy, may butike. Pag tuminyala ka ganyan, wala na yung unang mong tuyo. Itinago na. Ay, hindi ako makaganti, kaya ang ginagawa ko, ikot sama, bang! Diba? Ganun mga bata eh. Diba? Alam nyo, talagang ngayon, may isip na tayo, nakakaintindi na tayo. Kung gusto natin talaga maging totoong kawal ng Diyos, kinakailangan tayo maging disiplinado. Unang-una, sa ating pananalita, sa ating mga kinikilos. Dito tayo nagkakaroon ng kaaway eh. Dapat tayo disiplinado. Tingnan mo yung mga maraming sundalo, nagsusundalo, disiplinado sila. Hindi sila basta-basta lang ihimasok sa mga bagay na hindi dapat nila panghimasukan. Maliban na naman talagang naghahanap din ng gulo. Minsan ginagamit nila yung authority nila eh. Nagsisiga-sigaan sila eh, kung may baril sila eh. Diba? Kaya naman pag nahuli sila sa camera, lagot sila. Kalimitan tanggal sila. Biruin mo, katulad nung nabalitaan natin ng mga nakaraan bago magpasko. Diba? Bagong taon ba yun? Pasko, bagong taon. December 20. Yan, diba? Kung hindi siya nakialam, kung hindi siya lumapit doon sa magnanay na yon, hindi niya mapapatayo. Ganyan ang kalaban. Pag nawalan ka ng disiplina sa iyo sarili, isang araw malalaman mo bakit nagkaganito ang bilis ng pangyayari. Diba? Palakpakan ng malakas ang Diyos. Ano ang mga responsibilidad ng isang kawal? Gawin ang kanyang tungkulin. Gawin. Basahin nga natin yung John chapter 12 verse 26. Kinakailangan pagkakawal ka ng kung nasaan yung iyong tungkulin, nandun ka din dapat. Dapat sumunod sa akin. John chapter 12 verse 26, pakibasa nga. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Sabi doon, dapat pag ikay mabuting kawal ng Diyos, kung nasaan ang paglilingkod mo sa Kanya, nandun ka din. Halimbawa, may binabantayan ka. Halimbawa, ikaw ay alalay ka na isang politiko. Kinakailangan kung nasaan yung iyong amo, kasama ka. Tama ba? Natatandaan ko yung kwento ni Brother Roger. Yung isa kong kasamang preacher, naka-assign sa Mindoro, tapos ay na-aksidente. Dito yata sa Batangas sa aksidente. Biruin mo, naka-assign siya sa Mindoro, na-aksidente sa Batangas, nahulog sa puno ng nyug. Nasa mission siya sa Mindoro, pero nasa Batangas siya. Kaya magtataka ka, lugaw na sagutin nung nag-utos sa'yo yung mga dapat na kailanganin mo sa mga ganong sitwasyon. Hindi niya masasagot kasi nasa Mindoro ka, bakit napunta ka ng Batangas ngayon? Di ba? Anong klase mo? May misyon ka? Pagkawal ka, may misyon ka, kung nasaan yung amo mo, nandun ka. Di ba? Ganon din sa paglilingkod natin sa Diyos. Ang sabi doon, pamamangalan, pakibasa nga ulit, napakaganda nung sinabi dyan eh.
Pakibasa nga Dapat ulit. sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. Yan. At saan man ako naroroon, ay naroroon Mm. ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa atin. Ayan. Ito sabi ng Diyos, pagkawal ka ng ating Panginoon, dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. Bilang kawal ha. At saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Diba? Pamamangalan ang Ama sino mang naglilingkod sa akin. Kaya kung binigyan ka ng misyon ng Diyos, kung saan, dapat nandun ka. Ganon din yung kawal. Kung nasan yung iyong amo, nandun ka din dapat. Baka mamaya, kinidnap na yung amo mo. Mananagot ka dun. Halimbawa, alalay ka ng isang mayaman. Anak ng mayaman. Nakidnap yung iyong pinangkambos, anak ng mayaman. Sino mananagot doon? Ikaw, bilang kawal niya. Bilang tagapaglingkod niya. Pananagutan mo yun. Kaya sabi doon, kapag kawal ka, kung saan nandun yung amo mo, nandun ka din. Gaya din ang ating paglilingkod sa Diyos. Kaya natatandaan ko noon, nung kami pa'y pinahayo kung saan-saan, hindi ka dapat magreklamo. Huwag kang tutulad doon sa iba, namimili ng hahayuan. Kung saan malaking may love offering, doon hahayo. Kung saan anniversary, doon sila pupunta. Tapos ikaw na, tawag dito, local preacher ka lang, tataboy ka. Doon sa malayo, yung hindi ka na makakabalik nung ding gabi yung kinabukasan ka na babal. Ang galing, ano? Ganun ba ang pagiging kawal? Diba? Pag ikaw ay kawal, kung ano ibinigay sa iyong misyon, yun lang ang dapat mo sundin. Tama ba? Hindi mamimili tayo. Doon ka tinalaga sa pakaliwanag dito, dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroon, naroon din ang aking lingkod. Pagkawal ka, dapat ganun. Wala kang magagawa may nakatataas sa iyo Kung ikaw na nakatataas, baka pwede yun. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Ano pa? Ang napakaganda niya sa pagiging kawal, may sinabi pa doon sa Lucas chapter 6 verse 40. Para maging mabuting kawal ka, kinakailangan ikaw mag-aral at matuto talaga. Kasama yun sa training. Lucas chapter 6 verse 40. Ano sabi doon? Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya ay magiging katulad ng kanyang guro. Palakpakan natin ang Panginoon na malakas palakpakan. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya ay magiging katulad ng kanyang guro. Tingnan mo. Bakit sinabi yun ng ating Panginoong Kristo? Kasi kawangis siya tayo Sa atin ipinagkatiwala ang kanyang, tawag dito, ang kanyang authority sa atin. Kaya sabi ko kapag naturuan tayo, magiging halos kaparehas tayo ng ating master. Ang pagkakaiba lamang, mas mataas pa din siya. Diba? Siya ang gumawa sa atin Palakpakan na malakas ang Diyos. Ang pagiging kasi, yung doon sa pagsunod lang talaga ang dyan kaya, mas magaling pa, mas maganda, yung sumunod ka, yung ikaw ang magpatupad ng batas. Pero alam mo, mas magaling pareho yan. Kung tayo matututo lang ng salita ng Diyos. Diba? Balik tayo doon kay Timoteo. Ang sabi doon, ang magsasakang nagpapagal ay may karapatan sa unang bahagi ng ani. Inihalintulad, ang daming pinaghalintuladan nito ni Pablo Sa kawal, pinuno, mandalaro, sa magsasaka,
Dili-dilihin mo mabuti ang sinabi ko sa iyo at pinaunawa ito sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Alalahanin mo si Jesucristo ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabubuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangawal ko. Ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang magapos sa tulad ay isang salamin, ngunit hindi magagapos ang salita ng Diyos. Galing galing ng panuntunan ni Pablo eh. Si Pablo, kahit siya nakabilanggo, mas nakatulong pa sa kanya yon. Nung nasa bilangguan siya, nagsulat siya ng nagsulat. Ito na nga yung mga sulat niya. Ha? Kaya sabi niya, katwiran niya, maaari siya maigapos yung kanyang physical. Pero yung salita ng Diyos, kailanman, ang sabi doon, hindi salita. Ganyan ang mga tao na kung saan ay may kabunungan galing sa Diyos. Naibabahagi niya ito sa kanyang kapwa, napapanahon man o hindi napapanahon. Kaya nga may sinabi dito sa ating kapag siya itinakwil sa harapan ng tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil din niya tayo. Ano ibig sabihin dito? Kung ang salita ng Diyos ay nasa atin, huwag natin sarilinin. I-share natin. Gaya po ng ginagawa natin ngayon. Maraming iba nag-iisip, ano religion ito? Hindi po religion ang ating ipinangangabal kundi salita ng Diyos. Isinisip lang natin yung kaunti nating natutunan. Di ba? Kaya sabi doon, pinagtiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamuri sila ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus at ang walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapapanaligan. Kapag tayo namatay nakalakip si Jesucristo, walang sarang mabubuhay na kasama niya tayo. Ano yung salitang kalakip? Kalakip ng awitin. Parang Kasama. Kasama. Kapareho. Di ba? Kabahagi. Pag-amalan ninyo yung mga salitang napaka-importante, napakahalaga. Ang sabi doon, kapag tayo namatay, nakalakip sa Jesucristo, kasama, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Ibig sabihin niyan, kapag yung Espiritu ng Diyos, tinanggap natin sa pamagitan natin pananampalataya at sa pakikinig ng salita ng Diyos, at yung Espiritu ay sumaatin, ang sabi ng Roma, yung Espiritu din yun na magbibigay buhay sa ating katawang lupa kapag tayo namatay sa physical. Saan natin mababasa yan? Sa Roma. Basahin po natin sa Roma chapter 8. Verse 11. Kung nananahan sa inyo Espiritu ng Diyos sa siya muling bumuhay kay Kristo Jesus, kay Heso Kristo, ang Diyos din iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Kaya, kung ang buhay nating physical ay may katapusan sa mundong ito, mayroong isang bagay dito na after nang maputol ang ating hininga sa physical, mayroong buhay dito na siyang magpapatuloy at yun ay walang kamatayan. Kaya sabi nga ng isang awitin, hiwam sa Diyos ang ating buhay. Hiwam lang ito eh. Life after death. May buhay pagkatapos ng kamatayan. Di ba? Kaya nag-aano nga ako doon sa kwento ni Bayaw kahapon eh. Nung pumunta kayo doon sa patay. Napakaganda pala nung kamatayan noon. Nakapagpaalam pa ng maayos doon sa mga anak. Di ba? Dati pang nakausap na mamamatay na siya. Yun. Kasi mamamatay na talaga yun, sinabi. Doon na hindi nakausap sa ospital. Pero nung nararamdaman niya na, yun, marami na siyang sinasabi. Ayun, di ba? Sabi na niya. Kaya nung hindi siya mahilig nga sa mga gala, sa mga anak, pero nung lagi siya niyayakan nun ng mga anak, pero nung nalauna nung parang naramdaman na yan, nung may sakit na siya, yun. Parang lagi na siya yung nagyayakap. Nakarating pa sila ng Baguio, ng Bohol, kung saan.
Yun ang naging parang remembrance sa mga anak. Alam ninyo, sabi ko nga, ang kamatayan ng isang tao ay, siguro mismo siya nakakaalam no. Kasi nga, yung tatay ko nung nababatay na sa, sa Banigang Kabandaman, siguro nakikita na niya na parang sinusundo siya, gano'n. Nakikita May nga din sumusundo niya lagi siya tatay sa niya kanya. eh. Nakikita daw lagi niya tatay niya. Nung may sakit na siya. Tapos lagi pa siyang pinupunan na yun nga. Gaya nung may patay doon sa Lakiwa, sinabihan siya na nangunguha siya ng mangga, ibibigyan niya doon sa may patay. Sabi niya, oh, gabi na, hindi ka na. Pagtingin niya, nawala na daw yung tatay na nakasamblan. Di ba? Ang ganda nito, kapag tayo namatay nakalakip si Yesu Kristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis sa mundong ito, ating Kristo. Kapag siya tinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kaya hindi natin dapat siya ikahiya. Yun ang ikahiya. I-share natin siya. Kayo. Diba? Dapat i-share natin yan. Kayo nakikinig, kayong nakakasumpong nakakapanood ng live na ito. I-share ninyo sa mga kaibigan, sa mga kakilala. Ang pagpapala ninyo, ang pagpapala ng Diyos ay sa inyo. Kayo ang tatanggap ng pagpapala nito. Pakishare lang ito sa iba. Ako'y naniniwala na ang salita ng Diyos ay pagpapala. Nasabi daw kung anong takalan na ibinigay natin sa ating kapwa, yun din ang takalan na ibibigay ng Diyos. Kung ano ang ating itinanim, yun din ang ating aanihin. Ako naniniwala dyan. Kaya, i-share ninyo. Huwag kayong mahihiya. Dahil ang pinangangaral naman dito yung salita ng Diyos, hindi naman ito chismis. Yung mga tao nga, galing-galing mag-chismis eh. Manibang puri ng kanyang kapwa eh. Di ba? Hindi sila nahihiya na ang ginagawa nila talaga nakakahiya. Di ba? Ay samantalang itong ating ginagawa, salita ito ng Diyos, nakapagdudulot ang kaligtasan, nakapagdudulot ang kapayapaan. Ano sabi doon? Ano ang mga responsibilidad ng isang kawal? Kinakailangan sumunod siya. Diba? Gawin ang kanyang tungkulin bilang kawal. Number 4, kinakailangan ipagtanggol natin ng kanya ang ating binabantayan. Halimbawa nga, ikaw ay bantay ka ng presidente, dapat kahit buhay mo, itataya mo para sa kanya. Ganon din sa ating paglilingkod sa Diyos. Kinakailangan tayo ay may panuntunan na galing sa Diyos. May sinusunod tayo, rules and regulation. Now, anong oras na ba? Malapit na tayo. Napakaganda po na sinabing ito. Hindi po basta maging kawal Hindi basta. Kinakailangan ito, bago ka maging kawal, sumailalim ka sa mabibigat na training. Pag dito, pagsubok. Mga pagsubok. Kasi may posibilidad na mangyari sa iyo yun eh. Baka mamaya kawal ka. Sundalo ka. Hindi ka naman pala maalam magdala ng baril. Kumalabit ang gatilyo ng baril. Paano may pagtatanggol ang iyong babantayan o ang iyong sarili? Dapat alamin natin. Malakpan na malakas ang Diyos. Sabihin mo, kawal. Kawal. Ang pagiging kawal ay mayroon tinatawag na rules and regulation. Dapat may sinusunod ka. Dapat disiplinado ka. Dapat tapat ka sa iyong tungkulin. Sabihin mo nga, tapat. Tapat. Loyal. Loyal. Ayan, Nung kayo ay Girl Scout, anong natutunan ninyo doon sa pagiging Girl Scout? Wala kayo natutunan? Laging handa. Laging handa sa pagkain. Alam niyo nung ako'y Boy Scout, natutunan namin dyan ang magluto sa papel di hapon. Ay, apoy. Magluluto ka doon sa papel di hapon, itatapat mo sa apoy. Yung itlog, maluluto yun doon. Natutunan ko dyan na magparikit ng apoy, walang gamit na lighter, posporo, Hindi na sa kahoy. kundi kawayan lang.
Kami, Natutunan ko dyan, okay, Boy Scout, mga anak, yung mag-alis ka ng tawag dito, ng bunot ng nyog. Wala kang gamit ni anumang kutsilyo o itak. Yung aking, kaya naipakuntis yun eh. Halimbawa, 7 kayo sa grupo. Maglalaban-laban. Noong kami lumaban ng ganong pamamaraan, ng pag-aalis ng balat ng buko doon sa amin, ang inilagay ko yung sa pinakahuli ko, yung aking assistant. Kasi yung aking assistant, malaki ang katawan, malaki ang ngipin. Ikaw ba yung leader? Ako ang leader. Sabi ko doon ka sa hulihan. Ako muna dito sa unahan. Ay may uwas yung ano. Pag nakatatlong uwas na, kahit wala ka pa nagawa doon sa nyog, yung kasunod mo na. Kaya natatagalan ng pagbabalat doon sa kahulihan. Ang bilis magbalat ng assistant ko yun, talaga sa laki ng ngipin eh. Oo, talagang kungat-ngatin yung ano eh, inyog eh. Tapos nung matuwa siya, nanalo, inihagis sa inyog, tinamaan yung kalaban namin. Hindi na disgrasya. Na-disgrasya pa yung kalaban namin. Tatay. Talaga naman, nakakatuwa. Anak, may pamamaraan talaga na matututunan ka. Buti yung Sa kalaban. amin games lang. Ayun. Oo, talagang sabi ko sa iyo, Sarapin ng doon, talagang tuturuan ka doon ng pamamaraan. Ganon din pagkakawal ka, bilang kawal ng Diyos, tinuturuan tayo ng pamamaraan ng Diyos. Kung paano ka makakasurvive. Di ba? Alam mo, pag ikaw ay Boy Scout, dapat lagi kang handa. Alam mo, pag nanakawan ka ng flag mo, ng pagiging Boy Scout, lahat kayo i-squad. Ayun, yun din yun. Di ba? Kaya dapat huwag mo ipanakaw yun. Kaya kailangan pag Boy Scout ka, laging handa ka. Ganon din pagkawal ka, laging handa ka. Huwag mo ipananakaw ang mga sandali na ikaw ay makalingat, delikado ka. Kaya laging handa, lagi kang bantay. Bantay ka eh. Hindi bantay sa lakay. Di ba? Ay iba sa amin, talaga naman tulog mantika eh. Kaya magigising, may uling na sa mukha. Di ba? Inuulingan sa mukha pag matindi ang tawag dito. Ang pagkakatulog mo. Kasama yun sa pagdisiplina, mga anak. Pag ikaw ay kawal, kinakailangan disiplinado ka. Alam mo dapat mong gagawin. Alam mo yung tungkulin. Hindi ka dapat doon, tutulog-tulog. Gaya din sa ating pananampalataya. Pag ikay lingkod ng Diyos, hindi ka dapat tutulog-tulog. Lagi kang handa. Disiplinado, lagi kang handa. Handa ka sumunod. Naintindihan ba ninyo ating pinag-aaralan? Paano tayo magiging isang mabuting kawal? Ang sabi doon, magiging mabuting kawal tayo kung tayo susunod sa ating mga tungkulin. Magiging mabuting kawal tayo kung tayo'y disiplinado sa ating sarili. Magiging mabuting kawal tayo kung tayo ay ipagtatanggol natin yung ating tawag dito, Amo. tungkulin, yung ating binabantayan, yung ating responsibilidad. Yan ang pagiging mabuting kawal. In the last, tumayo na kayo. Ang sabi po ni Pablo kay Timoteo bilang anak niya sa pananampalataya, dapat tayo sumunod sa ating pagiging kawal, dapat tayo ay sumunod. Itinulad ni Pablo sa isang manlalabo ang pagiging kawal natin. Itinulad niya ito sa isang magsasaka. Hallelujah! Napakahirap maging kawal. Kinakailangan tupdin mo ang pagiging kawal. Kinakailangan magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili.
kinakailangan tayo ay tumupad sa ating mga tungkulin o responsibilidad. Kailangan tayo sumunod sa rules and regulation upang tayo magtagumpay. Panginoon, kami po o Diyos ay bilang iyong tinawag at pinili mula sa karamihan, gawin mo kami isang mabuting kawal. Hindi lamang pagiging kawal ng mundong ito, kundi maging kawal mo bilang iyong lingkod. Panginoon, kami po lumalapit ngayon sa oras na ito. Ganon din po sila nakasumpong ng gawain ito. Na kami po ay gawin mo isang mabuting kawal mo sa ating kapanahunan. Magkaroon kami ng lakas ng loob na i-share ang iyong salita. Ibahagi sa iba ang aming kaunting natutunan. Gawin mo kaming isang mabuting kawal, isang matatag at malakas at mapamaraan sa kabila ng mga nararanasan naming krisis sa aming buhay. Panginoon, gawin mo kaming maging maipagtanggol ang aming kapwa laban sa mapang-api. At dalangin po namin, Panginoon, sa oras po ito, na patuloy mo kaming pagpalain ang aming pang-espiritual, ang aming pang-physical, ang aming kalakasan, ang aming pangkabuhayan sa araw-araw ay patuloy mong pagpalain. Lord, lumalapit po kami sa oras na ito sa iyong banal na harapan. Hallelujah.